Ito ang short reaction ko sa katatapos lang na Miss Charm 2024 na ginanap sa Vietnam. Makikita nyo dito yung top 3 winners. Yung nanalo ngayon na Miss Charm 2024 ay si Malaysia. Followed by first runner-up from Australia and yung second runner-up naman ay from Vietnam. As a reaction, medyo naloka lang ako sa part na meron na ngayong +1, especially kapag top 5 na siya, no? Na kapag hindi nakuha yung contestant sa top 10 o kaya even top 20, mga ganon, biglang papasok siya sa top 5 or even top 3. Tapos, magkakaroon yan ng backstory na number 1 siya sa mga ganito-ganyan na awards, kaya siya napasok sa top 1. So, hindi na ito magiging surprise para sa mga ibang mga baguhang pageants na gagawa rin sila ng kanilang sariling pakulo para magkaroon ng ingay yung pageant or yung brand na yan. Happy rin naman ako na nakapasok ang Philippines sa top 20 na first cut as a semifinalist doon sa Miss Charm 2024 kasi syempre this is an international competition. She is representing the Philippines and syempre nakaka-proud out of all the candidates. Siya ang isa sa mga napili. So eto na nga yung pasabog ng Miss Charm. So nag-iwan sila ng marka by adding +1 sa top 5 finalists nila. So naging top 6 na. Kaya in-include nila si Vietnam. Kasi nga, yung reason nila is Vietnam garnered the highest score sa interview round. So, yun daw yung basis nila. Kaya nakapasok si Vietnam sa top 6, hindi sa top 10. O, diba? Alam nyo ba na ilang beses na na-postpone ang Miss Charm? Isa kasi ito sa pinakabagong international beauty pageants na na-organize and based sa Vietnam. So, makikita nyo dito sa mga fina-flash ko, laging meron silang mga announcements na postponed ang pageant. So, parang inuurong next year or ilang months kasi nga maraming factors to consider such as financial, tapos visa issues, tapos may mga kung ano-ano pang mga eksena, no? So, it is a struggle talaga sa nag-organize ng pageant na ito kung paano nila masusustain yung brand nila. So, kailangan talaga nilang gumawa ng eksena, gumawa ng pasabog, at gumawa ng ingay para magkaroon ng parang memory or memorable moments doon sa mga pageant fans na tangkilikin ulit ang pageant na yan kagaya ng pagkakaroon ng +1 sa top 5 nila na hindi nakuha sa top 10. Bale, eto talaga yung struggle kapag bago pa lang yung brand mo. Kailangan mo talagang magkaroon ng presence sa target market mo and mahirap talagang magkaroon ng bonggang return of revenues. Kaya one of the best ways or the best strategy ay talagang gumawa ka ng ingay o kaya eksena. Mapag-good man yan or in a bad way or in a dirty way. So, depende na lang yan kung ano yung diskarte mo bilang isang owner ng isang brand. So, ganyan yung ginagawa ng mga bagong pageant organizations na umuusbong ngayon na parang kabuti na you can really observe the struggles, no? Especially doon sa grand finale ng pageant. I hope na makabawi ang Miss Charm next year o kaya sa susunod nilang pageant na kahit na hindi next year, basta I hope na they will learn from this recently concluded na Miss Charm 2024 para magkaroon sila ng additional pang mga pakulo. And hindi lang Miss Charm, kundi pa rin yung mga iba pang international beauty pageants na baguhan pa ngayon. So that's it for my reaction and positive pa rin ang aking pananaw kasi lahat naman tayo ay gustong matuto and gustong mag-improve. So that's it guys. Thank you.